Sa maliit na bayan ng Gatlin, nagising ang teenager na nagngangalang Ethan Waite mula sa paulit-ulit na panaginip tungkol sa babaeng hindi niya kilala. Hindi siya makatulog, kaya lumabas siya para mag-jogging sa kalagitnaan ng gabi. Isinalaysay niya sa isang voiceover ang tungkol sa hilig niya sa pagbabasa ng mga ipinagbabawal na libro at ang pangarap niya na makaalis sa bayan na ito. Nang dumaan si Ethan sa libingan ng kanyang ina, binanggit niya na, kahit na lumipas ang panahon, nagdadalamhati pa rin ang kanyang ama sa pagkamatay nito. Maya-maya, napagod si Ethan sa pagtakbo at nagpas siyang magpahinga sa lupa. Sa sandaling iyon, narinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan at nagmamadaling pumunta sa Greenbrier, na dating larangan ng digmaan noong American Civil War. Doon, may natagpuan siyang locket sa lupa, at nagpas siyang itago ito. Kinaumagahan, nagluto si Ethan ng almusal sa bahay, nasa sabik sa kanyang unang araw ng junior year. Dumating ang babae na nagngangalang Ama, at nalaman natin na kaibigan siya ng yumaong ina ni Ethan. Si Ama pala ang tumutulong sa kanya at sa gawaing bahay mula nang mamatay ang kanyang ina. Nang maglaon, sinundo ni Ethan ang matalik na kaibigan, si Link, at magkasama silang nagmaneho papunta sa paaralan. Habang nasa daan, binanggit ni Link na may bagong babaeng estudyante na darating sa kanilang paaralan ngayon. Inihayag niya na ang babae ay pamangkin ng lalaking nagngangalang Macon, na ang pamilya ay may reputasyon sa pagiging misteryoso at kakaiba. Pagkatapos, sa klase, si Ethan ay nilapitan ng kanyang kasintahan, si Emily, na sikat sa paaralan. Mukhang walang nararamdaman si Ethan sa kanya at sinubukan na makipaghiwalay. Gayunpaman, hindi pa handa si Emily na iwan siya at gumawa ng plano para sa susunod nilang date, na ikinairita niya. Ilang sandali pa, nagsimula ang klase at dumating ang bagong estudyante na nagngangalang Lena Ravenwood. Natulala si Ethan sa kanyang kagandahan at naalala niyang siya rin ang babaeng nakikita niya sa kanyang panaginip gabi-gabi. Samantala, sa sandaling umupo si Lena sa kanyang upuan, sinimula ni Emily at ng kanyang matalik na kaibigan na pagtawanan si Lena. Sinabi nila na ang tiyuhin niya, si Macon, ay isang weirdo at ang buong pamilya ng Ravenwood ay sumasamba kay Satanas. Pagkatapos ng klase, si Ethan ay nagmaneho pa uwi sa malakas na ulan nang muntik niyang masagasaan si Lena. Ipinaliwanag ni Lena na nasira ang kanyang sasakyan, at hindi sinasadyang sumama ang loob niya nang magtanong si Ethan kung sinusubukan niyang magpakamatay. Inakusahan niya si Ethan ng pagiging bully tulad ng ibang mga estudyante at nagpas siyang maglakad sa ulan. Gayunpaman, mabilis siyang humingi ng tawad at hinikayat na sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkapasok ni Lena sa sasakyan, ang dalawa ay nagpakilala ng maayos sa isa't isa. Sa lalong madaling panahon ay naging malapit sila sa isa't isa dahil pareho sila mahilig sa tula at ang karanasan na pagkawala ng kanilang mga ina. Nang makarating sila sa kanyang bahay, nag-alok si Ethan na samahan siya sa loob, ngunit kinakabahan na tumanggi si Lena at hiniling na umalis siya. Nang gabing iyon, nakarating si Ethan sa Greenbrier, kung saan nagtitipon ang lahat ng residente ng bayan dahil patuloy na kumikidlat sa isang lugar lamang. Inakusahan ni Emily si Lena na siyang sanhi ng hindi pangkaraniwang pangyayari na ito at tinawag siyang mangkukulam. Ngunit nainis si Ethan sa ugali nito kaya pinagalitan siya. Nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo na nauwi sa pagtatapos ng kanilang relasyon para sa ikabubuti. Kinabukasan, ipinakita ng guro sa klase ang ipinagbabawal na aklat at inutusan ang mga estudyante na basahin ito para sa kanilang susunod na takdang aralin. Ngunit ipinaliwanag ni Emily at ng matalik na kaibigan na ipinagbabawal ng simbahan na magbasa ng gayong aklat. Ipinaalam sa kanila ng guro na hindi iyon importante, ngunit ang dalawang babae ay nagsimulang magdasal sa gitna ng klase. Nawirduhan ang lahat, at si Lena ay nagsimulang mabalisa. Ilang sandali pa, hindi maipaliwanag na nabasag ang mga bintana ng silid-aralan, na ikinasugat ng maraming estudyante. Si Ethan na nag-aalala ay nagmamadaling kinamusta si Lena, ngunit hindi siya nito pinansin at tumakbo palayo. Ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng lahat na siya ay isang mangkukulam. Pagkatapos ng klase, pumunta si Ethan sa bahay ni Lena para siguraduhing ayos lang siya. Nadatnan niya itong nakaupo mag-isa at nababahala sa nangyari kanina. Kinomfort siya ni Ethan at nagbigkas ng ilang tula para pasiglahin siya. Mukhang gumana ito, at sa wakas ay nagsimula siyang tumawa. Habang nag-uusap sila, biglang narinig ni Lena ang boses ng kanyang tiyuhin at pinaalis si Ethan. Gayunpaman, nakita siya ni Macon at niyaya siya sa loob para magkape.
Pagdating sa loob, ipinaalam ni Macon kay Lena na tumawag ang kanyang guro at nasa probation siya dahil sa insidente sa bintana. Pagkatapos ay kinausap niya si Ethan at ibinunyag na ang kanyang yumaong ina ay dati niyang matalik na kaibigan. Tinanong niya si Ethan tungkol sa mga plano niya sa hinaharap at sinimulang kontrolin ang kanyang isip. Sa ilalim ng kontrol ni Macon, ipinaliwanag ni Ethan na mananatili siya sa bayang ito, pakakasalan si Emily, at ipagpapalit siya sa kanyang matalik na kaibigan. Binanggit din ni Ethan na siya ay magiging lasenggero at sa huli ay tatapusin niya ang sarili. Nang marinig ito, hiniling ni Lena sa kanyang tiyuhin na huminto, at nang sa wakas ay tumigil si Macon, natauhan si Ethan. Hindi siya komportable sa sitwasyon at lumabas ng bahay. Samantala, pinagalitan ni Macon si Lena dahil sa nangyari sa bintana at sa pagkakaroon ng kaibigan. Iginiit ni Lena na maaari siyang makipagkaibigan hanggang sa kanyang ika-16 na kaarawan, ngunit tumanggi si Macon at sinabing ito ay para sa kanyang kaligtasan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Ethan sa bahay ni Lena, at nakita siya nito mula sa bintana. Nagmamadali siyang pumunta sa kanya, at sa wakas ay inamin ni Ethan na nakita niya si Lena ng maraming beses sa kanyang mga panaginip. Ibinigay din sa kanya ni Ethan ang locket na natagpuan niya sa Greenbrier. Sa sandaling hinawakan nila ito pareho, nagsimula silang makakita ng mga pangitain ng American Civil War. Biglang nagising si Ethan sa kanyang bahay na walang maalala kung paano siya nakarating doon. Nakita niya si Ama sa kanyang bahay at nagtanong kung nasaan siya buong araw. Malinaw na hindi maintindihan ni Ama kung ano ang sinasabi ni Ethan, ngunit nag-alala siya nang mapansin niya ang locket na hawak niya. Hinikayat siya ni Ama na ibalik ito sa Greenbrier, kung saan niya ito natagpuan. Ngunit tumanggi si Ethan at bumalik sa kinaroroonan ni Lena. Pagdating doon, nakita niya ang isa pang bersyon ng kanyang sarili, na nasa bahay ni Lena kanina. Kasabay nito, isang madilim na anino ang bumungad sa kanya at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Ngunit bago ito magdulot ng anumang pinsala, nagawa ni Lena na talunin ang anino. Pagkatapos ay dinala niya si Ethan sa loob ng bahay at ipinahayag na ang kanyang pamilya ay tinatawag na casters, na nagtataglay ng iba't ibang mahiwagang kapangyarihan at spell. Ipinaliwanag niya na ang itim na anino na nakita niya kanina ay ginawa ni Macon upang protektahan ang bahay habang wala siya. Natatakot si Lena na baka hindi na siya kausapin ni Ethan dahil nalaman niya ang totoo. Ngunit sa kanyang pagtataka, naintriga si Ethan sa paghahayag at tinawag siyang isang himala. Dahil sa kasiyahan, inamin ni Lena na nakita rin niya si Ethan sa paulit-ulit niyang panaginip. Pagkatapos ay inamin ng dalawa na gusto nila ang isa't isa at nagsimulang maghalikan. Ngunit hindi nagtagal ay nag-ambala sila ng boses ni Macon, kaya nagpa siya si Ethan na bumaba sa bintana. Bago umalis, kinumbinsi niya si Lena na makipag-date sa kanya, at malugod itong pumayag. Sa sumunod na eksena, nakita natin sina Macon at Ama sa kagubatan. Lumalabas na si Ama ay isang manghuhula, at iniligtas ng kanyang mga ninuno ang bayan noong Civil War. Pinag-usapan ng dalawa ang lumalagong relasyon ni Ethan at Lena at nagpa siya silang paghiwalayin sila. Sinabi ni Macon kay Ama ang tungkol sa kanyang kapatid na si Serafin, na masamang caster. Siya ang ina ni Lena at sinusubukan niyang gawing masama rin siya tulad niya. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa date ni Lena at Ethan, kung saan sinabi ni Lena na hindi siya sigurado sa kanyang kapalaran pagkatapos ng kanyang ika-16 na kaarawan. Inihayag niya na malalaman ng mga caster ang kanilang tunay na uri sa edad na iyon kung sila ay magiging masama o mabuti. Nang tanungin ni Ethan kung anong uri ng caster si Macon, sumagot siya na siya ay isang dark caster ngunit sinusubukang maging light caster. Iginiit ni Ethan na magagawa rin niya ito, ngunit ipinaliwanag ni Lena na walang pribilehiyo ang mga babaeng caster na gawin iyon. Natatakot siya na kapag naging dark caster siya, lumunin siya ng kasamaan at saktan ang mga mahal niya sa buhay. Gayunpaman, sinabi ni Ethan na hindi mangyayari yun dahil siya ay mabuting tao. Samantala, isang babaeng nagngangalang Mrs. Lincoln ang nagtipon sa lahat ng tao sa simbahan at sinusubukang kumbinsihin sila na paalisin si Lena sa bayan. Ibinunyag niya na kahit saan pumunta si Lena, nagdudulot siya ng mga kaguluhan at di inaasahang pangyayari. Sa sandaling iyon, dumating si Macon at ipinagtanggol ang kanyang pamangkin. Iginiit niya na ang insidente sa kidlat ay hindi kagagawa ni Lena kundi likas na sakuna. Pinaalalahanan sila ni Macon na ang bayan ay itinatag ng kanyang mga ninuno, kaya walang sino man ang may karapatang paalisin si Lena doon.
Biglang nawala ang mga tao at lumabas na si Mrs. Lincoln pala ay si Serafin na nakabalat kayo. Sinusubukan niyang gawan ng problema ang kanyang anak sa kagustuhan na gawin siyang Dark Caster. Ipinaliwanag niya na si Lena ay malakas na caster na may kakayahang maging lubos na makapangyarihan at mamuno sa mundo. Ngunit galit na tumugon si Maken na hanggat nabubuhay siya, hindi niya ito hahayaang mangyari. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang mga tao, at lahat ay nagulat sa biglaang galit ni Maken. Kinabukasan, nasa field ng paaralan si Ethan nang lapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Ridley. Siya pala ay pinsan ni Lena at isang Dark Caster. Dinala niya siya sa tahanan ni Lena, kung saan nagtitipon ang lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi sila nasisiyahang makita si Ridley, ngunit pilit siyang pumasok sa loob. Siya rin ay gumawa ng spell kay Ethan, na naging dahilan upang hindi ito makapagsalita. Galit na galit si Lena nang makita siya, ngunit pinayuhan siya ni Maken na manatiling kalmado. Pagkatapos, umupo ang pamilya upang kumain, at nagsimulang magkwento si Ridley tungkol kay Lena na malapit nang maging masama tulad niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang hawakan at guluhin si Ethan, para galitin ang kanyang pinsan. Ngunit nang hindi na makatagal si Lena, sinimulan niyang paikutin ang mesa sa galit at kalaunan ay pinalaya si Ridley sa bahay. Pagkatapos, dinala ni Lena si Ethan sa kanyang silid at humingi ng tawad sa nangyari. Ipinaliwanag niya na hindi ganito noon si Ridley at dati ay malapit sila sa isa't isa. Ngunit nang malapit nang mag-16 si Ridley, tumakas siya sa bahay, sa takot na siya ay maging masama at saktan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit gaya ng inaasahan, nag-transform siya sa Dark Caster at nilamon ng kasamaan. Ginamit din ni Ridley ang bagong kapangyarihan upang mabangga ng tren ang isang lalaki. Nag-aalala si Lena na matulad siya sa kanyang pinsan, ngunit tiniyak ni Ethan na hindi ito mangyayari. Pagkalipas ng mga araw, nag-date ang magkasintahan para manood ng sine. Sa sandaling ito, napansin ni Lena ang locket na dala ni Ethan at sinabing gusto niya itong hawakan at makita kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay hinawakan ng dalawa ang locket ng sabay, na nag-trigger sa isang flashback ng American Civil War sa Greenbrier. Nasaksihan nila ang ninuno ni Lena, si Caster Genevieve Duckhannes, na ang bahay ay natupok ng apoy, at ang kanyang pamilya ay pinatay. Muling nakipagkita si Genevieve sa kanyang minamahal na matagal nang hindi nakikita, si Ethan Carter Water, ngunit agad itong binaril at napatay. Sa pagtatangka na buhayin siya, gumawa siya ng ipinagbabawal na spell mula sa Book of Moons. Nabuhay muli si Ethan, ngunit ang pagkilos na ito ay naging sanhi upang maging Dark Caster si Genevieve, at nakalulungkot, pinatay niya itong muli. Mula noon, ang lahat ng kanyang babaeng kaapo-apuhan ay isinumpa, at hindi sila makakapili kung sila ay magiging Dark o Light Caster sa kanilang ika-16 na kaarawan. Gulat na gulat sa nalaman, ang dalawa ay nagmamadaling nakipagkita kina Ama at Maken. Humingi sila ng mga sagot, at atubiling kinumpirma ni Maken na totoo ang kanilang nasaksihan. Ibinunyag din niya na ang ina ni Lena, si Serafin, ay buhay pa at ginagamit si Ethan para manipulahin ang kanyang anak. Gusto ni Serafin na gamitin ang kapangyarihan ni Lena para lipulin ang lahat sa mundo maliban sa mga casters. Kaya naman, hiniling ni Maken sa dalawa na layuan ng isa't isa para sa kanilang ikabubuti. Tinutulan ito ni Ethan, ngunit inilayo ni Maken si Lena doon. Lumipat ang eksena sa 2 linggong nakalipas, at hindi pa rin nakikita ni Ethan si Lena. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Lena, kung saan sinubukan ng mga miyembro ng pamilya ng babae na ilayo siya gamit ang kapangyarihan nila. Ngunit hinarap ni Ethan ang lahat ng spell at ipinahayag na hindi niya maaaring layuan si Lena. Nangako siyang hinding-hindi niya hahayaang maging Dark Caster si Lena at gusto niyang tulungan siya. Pagkatapos, tumungo ang magkasintahan upang humingi ng tulong kay Ama, na nagdala sa kanila sa nakatagong aklatan ng bayan. Ginabayan niya si Lena sa pintuan kung saan matatagpuan ang Book of Moons. Pagkatapos ay sinimulan ni Lena ang pag-aaral ng aklat upang ilabas ang sumpa. Pagkatapos ng ilang linggo na puspusang pagbabasa, natuklasan niya na ang susi sa pagsira sa sumpa ay dapat mamatay ang taong mahal niya. Nag-aalala siya na baka mamatay si Ethan dahil sa kanya, kaya't binura niya ang mga alaala ni Ethan para makabalik siya sa dati niyang buhay. Kinabukasan, nagising si Ethan na walang maalala sa panahon na magkasama sila ni Lena, at ang lahat ng alaala sa kanilang relasyon ay nabura.
Sa ibang lugar, sinimulan ni Ridley na akitin si Link at binigyan siya ng bala para sa nalalapit na pagsasadula ng Civil War. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay dumating ang ika-16 na kaarawan ni Lena, at dumating din si Serafin na nakabalat kayo bilang si Mrs. Lincoln. Sa di kalayuan, si Ethan at Link ay naghahanda para sa pagsasadula ng Civil War. Habang nagsasanay, hindi sinasadyang nabaril ni Link ang kanyang kaibigan gamit ang tunay na bala. Agad na naramdaman ni Lena na may mali at nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan, at nakitang naghihingalo si Ethan. Sa sandaling iyon, lumitaw din sina Serafin at Ridley at hinikayat siya na yakapin ang madilim na kapangyarihan at sirain ang mga mortal. Gayunpaman, si Lena na galit ay gumawa ng bagyo na naging sanhi ng pagkawala ng buwan. Nangangahulugan ito na hindi siya magiging Darkcaster dahil kailangan ang buwan upang maging Darkcaster siya. Kasabay nito, ang naghihingalong si Ethan ay nag-transform sa kanyang tiyuhin na si Macon. Ipinahayag niya na, kapag namatay ang isang taong minamahal niya, ang sumpa ay masisira na sa wakas. Pinayuhan ni Macon si Lena na huwag makinig sa kanyang ina at sundin ang sarili niyang kagustuhan. Pagkatapos ay pumanaw siya sa kanyang mga bisig, at iniwan siyang wasak. Sa resulta ng insidenteng ito, pinayagan ni Lena si Ridley na makatakas ngunit hindi kay Serafin. Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang ina at pilit siyang pinaalis sa katawan ni Mrs. Lincoln, na tila tinapos ang kanyang buhay. Sa huli ay napagtanto ni Lena na ang relasyon sa pagitan ng caster at mortal ay hindi kailanman magiging matagumpay. Kasunod nito, lumaktaw ang pelikula sa 6 na buwan na nakalipas, ngunit hindi pa rin maalala ni Ethan si Lena. Bumisita siya sa library at nakipagkita kay Ama bago magsimula sa paglilibot sa kolehiyo. Naroon din si Lena, at lumalabas na siya ay isang half-light at half-dark caster, tulad ng dati niyang ina. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap, kung saan pinuri ni Ethan ang kanyang tula. Sa huling eksena, paalis na si Ethan sa bayan nang mapansin niya ang karatula na minsang nawasak ni Lena sa pamamagitan ng pagtama ng kidlat. Nag-trigger ito sa kanyang mga alaala, kaya bumaba siya ng kotse at tinawag ang kanyang pangalan. Narinig din ni Lena ang kanyang boses sa silid-aklatan, at dito na natapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.